Magandang araw mga kaibigan. Ito, may bagong development tungkol sa petition na naisampa sa Supreme Court questioning the constitutionality of the 2025 national budget. Yung isinampa ni na Atty. Vic Rodriguez. Ito, ang Solicitor General nag-submit na ng comment. So, ang comment niya, ito, ang balita ngayon sa ABS-CBN, Solgen asked Supreme Court to dismiss petition versus 2025 national budget. Grabe. Hindi ko inaasahan na ganito ang comment ng Solicitor General. So, basahin ko . The Office of the Solicitor General has asked the Supreme Court to dismiss the petition against the General Appropriations Act of 2025 filed by the group of former Executive Secretary Vic Rodriguez. Filing a comment in behalf of respondents, House Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero, and Executive Secretary Lucas Bersamin, Solgen Guevara said the petition should be dismissed for its fatal procedural defects and lack of merit. Yan. Hindi daw yung procedure hindi nasunod. May depekto at saka it lacks merit. Yun ang basihan ng Solgen bakit niya pinapadismiss sa Supreme Court yung petition na isinampa ni na Atty. Vic Rodriguez. So, isinabmit niya yung comment noong February 27. Matatandaan na 10 days lang yung period para mag-comment. Kaya lang, naghingi sila ng extension. So, hanggang February 28. So, ito pala, na-submit na noong 27. Yan na nga, ang kwan doon is i-dismiss ang petition. So, sabi ng OSG, yung Republic Act 12116 or the GAA of 2025 does not violate the Constitution and Republic Act number 112233 or the Universal Healthcare Act as petitioners allege. Ang Solgen, sinabi rin niya na the exclusion of PhilHealth Insurance Corporation's budget exclusion, yung zero subsidy. The exclusion of PhilHealth budget allocation from RA 12116 will not impede its mandate to implement the Universal Healthcare Act. Okay? Sabi ng petition ng Solgen, it is baseless assumption that the reduction of PhilHealth budget would be tantamount to the state's withdrawal from its constitutional commitment to protect and promote the people's right to health. Okay? So, yun ding petition ni Atty. Vic, kini-question nila yung blank items sa BICAM report. Okay, sabi ng OSG, addressing the blank items issue, the OSG said the items do not appear on the enroll bill which is binding upon the court. Being the movements of this case, it is the petitioner's burden to show the claim anomalies as they would appear in the enroll bill and not any other internal document of Congress. Okay. So parang inaamin na di baling may blank items doon sa BICAM report, basta sa enroll bill wala nang blanco. Ganon ang pagkakaintindi ko . Kaya lang, ang tanong ng taong bayan, kung may blanco, sino ang nag-fill in the blanks? Okay.
So, ito, opinion ko lang ito Ang Korte Suprema, napag-aralan na nila ang sitwasyon. The fact na pinatawag nila mandatory ang presence ni Congresswoman Stella Kimbo, plus pinapa-attend yung mga technical working group ng Senado at Kamara. Ibig sabihin, may gustong malaman ang mga maestrado tungkol sa nangyari, yung blankong item sa BICAM report, at pagdating sa enroll bill, totoo, sa enroll bill, wala nang blanko. So, ang malaking question mark, sino yung nag-fill up sa mga blank items? Gustong malaman yun ng mga maestrado. Kaya pina-attend nila ang mga members ng technical working group. Opinion ko lang ito. So, to me, there's nothing to worry. Maaasahan pa rin natin ang Supreme Court. Nakita na natin yung nangyari sa 3 oral arguments tungkol sa PhilHealth budget, yung 60 billion na pinababalik. Nako, malakas ang petition o malakas ang reklamo nga isinampa ni na Attorney Vic Rodriguez. So, maintindihan natin yung move ng Solgen na dismiss the petition, baka sakali. Baka pagbigyan sila ng Supreme Court. O, i-dismiss. Kaya, malalaman natin sa oral arguments come April 1, 2, and 3. Diyan na magkakaalaman, malalaman na natin ang katotohanan. Kaya, napaka-exciting na oral arguments. Kung tayo naligayahan sa oral arguments tungkol sa PhilHealth issue, palagay ko mas ka-exciting itong oral arguments on April 1, 2, and 3. Okay, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Malaking tulong po ang inyong panonood para sa Tribong Talaandig dahil ang income natin sa channel na ito ginagamit nating pagtulong sa Tribong Talaandig. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para maayos, ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. So, panoorin nyo itong video na ito, kalunos-lunos na sira-sirang bahay ng Talaandig. Ituloy nyo lang po ang panonood, lalo na ang hindi nyo pag-skip ng